for today's video guys, so kasama ko si Tan. Pag-usapan natin kung paano kami nakapagpunta dito sa Japan, kung ano yung mga ginawa namin para makapunta dito, para may idea kayo para sa mga gustong pumunta dito sa Japan. So, lahat ng sasabihin namin dito is based lang sa experience namin, kung ano yung mga pinagdaanan namin sa Pilipinas bago kami makapunta dito sa Japan. Gusto lang namin i-share para may idea na kayo, hindi na kayo medyo mahirapan. Kasi kami, nung pagpunta namin dito, as in wala talaga akong idea. Siya din, wala din siyang gaanong idea. So, gusto namin i-share tong video na to para sa inyo to, sa mga gustong pumunta sa Japan. Pero bago yun guys, panoorin nyo muna to. So, ngayon, bibili tayo ng flowers. Bigyan natin kay Tan. Kasi, Valentine's ngayon. Malapit lang naman siya, pero magbabike na lang sana ako, pero mas para mabilis, magka-car tayo. So ayun guys, nakabili na tayo. At ito yung nabili natin. Look! Oh, ganda diba? So ayun yung nabili natin. So dito siya sa flower shop na to. Hello guys, good evening. Sasakay na kami sa aming munting sasakyan. Sinundo niya ako. May lalagyan kami sa likod. Ay. Happy Valentine's. Ay. Yung flowers. So sweet. Love you. Nice look. Sabi niya, wala daw siya ibibigay sa akin. Okay lang sa likod yung bag mo. Oh, baby, thank you. Oh, baby, thank you. Okay lang yung sa bag. Wow! Tapos meron pa siyang ganito. Hilig na naman ako. Abot ka sa Valentine's. Yeah, guys, habol ako sa Valentine's. Meron ako pa flowers. Nasa ano kami ngayon? Nasa Roller coaster. roller coaster. Ito yung view namin, no? Wow. I'm so happy. My baby kong love. Thank you so much. I love you. Love you. Happy Valentine's. Hello guys. Ayan. Malis na naman kami. Saan kayo pumunta? Pupunta tayo sa Ilog. Doon natin pag-usapan kung paano nga ba kami nakapunta dito sa Japan. So guys, ayan, hinahanap lang namin yung paparka namin sa baba ng ilog. Tapos, pumasok kami sa isang kalye. Hindi na kayo makalabas. Dito siya dumaan? Dito siya naman, pag ganun siya eh. Kaso, hanggang dun lang. Ah, ayun, doon, di. Ayun yung mga car. Ayan no, may daan pala rito. Daan ba yun ng car? Mga daan ng car na. Ayun no, may car dun oh. Dito nga. Sa wakas, nakadating din kami. Di namin mahanap-hanap kung saan yung babaan dito sa may ano. Dito na tayo mag-park ko, doon na. I-address ko doon. Oo, atras mo na doon. Yatta! Nakarating Kinabahan na kami. siya. Kinabahan na ako, Diyos ko. Kasi meron kaming pinasukan na, ano, napapasok. Anong tawag doon? Parang iskinita. Na wala nga siyang labasan. Paatras, Dead end. paatras yung patakbo niya ng car. Ayan yung view namin. Yung paldo mo. Ay, palda natin. So yan guys, meron tayo dito ang bangko at saka McDo. Tapos dyan tayo magpe-pesto. Dito kami pupwesto. Dapat sa medyo mainit dun. Yan yung view. Medyo malamig nga lang. Magsa-set up muna si Mabibi. Habang ako nakatayo lang dito. Ay, gusto ko sa may araw. Ay, ganda. Ganda kaya.
So ayun guys, simulan na natin. So habang pinukwento namin sa inyo yung experience namin, so may dala kami ditong McDo. Kainin natin to habang nagkukwentuhan. So ang binili ko pala is burger, Big Mac. Ako naman, double cheeseburger. Ayan. Tapos meron siyang ganito. Oreo. Simulan natin yung kwento natin sa Pilipinas. Pabago nga kami makapunta dito sa Japan, syempre nag-apply kami dun sa Pilipinas. Yung in-applyan kong agency sa Pilipinas ay sa Las Piñas. Ang pangalan niya guys is Prudential Employment Agency. Ilalagay na lang namin sa screen yung page. Pwede nyo silang tingnan kung interested kayo. So dun guys, yung mga requirements naman, makikita nyo rin naman sa mga post nila dun kung ano yung mga requirements nila. Kasi minsan, different category, different kind of job, different requirements kasi yon. Kunwari, automotive ka, syempre, iba yung requirements doon. Sa farming, iba din yung requirements doon. So, ang kinagandahan doon guys, nung nag-apply kami, hindi naman sila nagre-record ng college graduate. So, kahit high school graduate ka, pwede kang mag-apply. Madami siyang requirements tulad ng experience. Pero yung kasamaan ko kasi, hindi naman siya nag-work as a baker. Pero, at dahil may kakilala siya, nakapasok siya. Ibig sabihin nito doon guys, may requirements talaga na experience. Pero syempre, kung may kakilala ka na rin ng bakery, so pwede kang makahingi ng certificate na nagtrabaho ka sa kanila, di ba? So, meron ka ng working experience. So, ganun lang din guys. Same din sa akin. So, ako as a farmer, wala naman talaga akong pinasukan or napagtrabahuhan na about farmer. Pero meron kasi ako sa family namin sa Mindoro, parang namulat ako sa mga ganung work. Kaya medyo may idea ako. So yun yung naging parang binigay ko as experience ko. So maraming nagtatanong kasi ng age limit. So nung time namin, 6 years ago na kasi yun eh. Kaya medyo matagal na yun guys. 6 years ago, pero feeling ko naman hindi nagbabago yung requirements nila. So, ang requirements sa age ay 18 years old to 34, ganon, 32. Basta nasa ganong range lang. Yun yung prefer nila na age. Pero, nagbibigay pa rin sila ng chance kahit overage ka, yon. Hindi lang pwede sa underage, syempre. Kahit overage ka, lalo na kung may experience ka, lalo na sa ibang bansa, meron at meron talagang mag-hire sa'yo. Kasi, meron akong mga tropa, mga kakilala. Ganon, kahit medyo may edad na sila, ano pa rin, pinag-work pa rin sila. Ang sunod naman is yung interview. Darating yung employer nyo sa Philippines and huwag kayong mag-alala kasi may translator naman. Ako kasi, yung sagot ko sa interview is Tagalog lang ako para ma-express ko yung gusto kong sabihin. Kasi may translator naman ng Japanese. Ang tips ko lang, smile ka lang sa kanila tsaka be confident na kaya mo yung work. Siguradong makukuha ka. Based yun sa experience ko. Ikaw naman, baby. Paano kayo ng-interview? Same lang din sa kanya. Ganong mga points din yung mga kailangan yung tandaan. Yung position nyo kapag nagsasalita kayo. Straight body kayo, lalo na sa lalaki. Tapos, tingnan nyo talaga sa mata. Lalo na pag nagtatanong sila. Tapos, pag sumasagot kayo, parang ipa-feel nyo sa kanila na kinakausap nyo yung interpreter pero kinakausap nyo rin yung Japanese na nag-i-interview. Sobrang laking factor ng ganun. Hindi sila nag-base kasi meron kasi doon mga push-up, physical test na mag-push up ka, mga ganon, mag-jumping jack ka, mga ganon. Bibilangin kung ilan yung kaya mo. Hindi naman ako marami sa ganon, pero napili pa rin ako. So, feeling ko talaga sa interview, isang basihan nila yun kung paano ka magsalita. Kasi yung pagsagot kasi, kailangan confident ka eh. Hindi pwede yung mahiya-hiya ka. Kailangan malakas talaga boses mo. So, yun lang naman sa interview. So, after niyan, kunwari, na-select kayo. Pinagpala, sinwerte. Kasi katulad ko, katulad niya, isang beses lang kami nag-interview, na-select na agad kami. Diba? So, swerte. Swerte talaga kami. Kasi meron kaming ibang mga nakakasabay, mga kakilala, 3-4 apply na daw nila. Yung iba galing pa sa ibang agency, tapos nag-apply sa agency na pinag-applyan namin. After nun,
doon na papasok yung pag-school. Kasi kailangan natin mag-aral ng 4 months. Required kasi yon sa amin, sa agency namin. Wala kayong problema sa about school kasi covered na yon ng employer nyo. Ang problemahin nyo lang is yung allowance nyo, yung pang-araw-araw nyo, tsaka yung apartment na tutuluyan nyo. So, doon na tayo sa gastos. Ang mga ginastos ko doon, syempre, yung food ko sa loob ng 4 months. Hindi ko na matandaan kung magkano exactly yung nagagastos ko. Parang iba pa kasi syempre yung bilihin nun. 2019 pa kasi yun eh. 50 pesos kasya na sa isang kain eh. Hindi lang ako sure ngayon kung magkano ang isang kain. 50 pesos sobra na nga kasi sabihin natin 15 yung kanin. Tapos 30 pesos yung ulam. Kasi merong nagdi-deliver ng ulam sa amin. Mas makakatipid kasi kami nun. Kaya dun kami laging nag-order. Kaya hindi umabot ng 50 pesos yung namin meals every day. Ay every kain. Siguro baka ngayon 100 na eh, no? 100 per meal. Tapos kung fast food pa kayo. Oo. Hindi kami sure guys sa presyo ng pagkain ngayon dyan kasi syempre dito na kami sa Japan. Pagpalagin na natin 100. Tapos pagpalagin na natin biscuit na lang kayo sa umaga. Kaso mahirap talaga eh kasi unang-una may exercise pag bago kayo mag-aral, may exercise. So siguro budgetan natin 250 sa isang araw. Ayun naman yung nun eh. Kung kaya nyo magtipid or magagastos kayo for food nyo. So aside from food, mga binayaran namin is apartment. Boarding house siya. Sama-sama na kami doon. Kaming magkakaklase, sama-sama kami. 3,000 per month. So sa loob ng 4 months, may 12,000 kang kailangan bayaran. Pero ang maganda dito guys, hindi mo kailangan bayaran na bago ka lumipat. Babayaran mo na. Hindi ganon. Pwedeng bayaran mo ng full yan pag matatapos ka na, pag aalis ka na. Yun yung kinagandahan doon guys. So yun nga, medyo mabigat compare sa monthly kang magbabayad. So, ang ginawa ko sa part ko nun, medyo may pera naman, may budget naman, binabayaran ko na. Monthly talaga. Ikaw ba? Ako naman, at dahil sinusuportan ako ng nanay ko, monthly ko siya binabayaran. So, next naman is medical. So, sa unang medical, hindi naman ganun kalaki. Siguro, pag 1,000, di ako sure 1,000. Tapos, yung pangalawang medical... Malaki yung pangalawang medical para sa akin. Kasi kung may makikitaan kayong acid, katulad ko, kasi mahilig talaga ako sa mga fast food. Ayan, lumabas siya. Tapos, almost 2 months ata akong pabalik-balik sa hospital. Kaya malaki yung bills ko sa medical. Unlike kay Mabibi, isahan lang siya. Sabihin natin, kasama yung pamasahin niya, hindi aabot sa kanya ng mga 8,000 siguro. Kada medical ko, laging fit ako lagi. Parang, yung problema sa akin kasi, yung sa mata, hindi daw ganun hindi naman sa malabo, pero hindi daw okay. So, sabi sa akin, magpasalamin ako. Pero syempre, yung pagpapasalamin, pwede naman yung pag-alis na sa final medical eh. So, kaya parang wala akong naging problema nun sa medical. Nung paalis ka ba, nagpasalamin ka? Oo, nung paalis. Pero nung paalis ako, nagpasalamin ako kasi kailangan yun sa medical. So, kunwari, nakagraduate na kayo, may graduation kasi yan. Natapos nyo na yung pag-aaral nyo. Pag dumating na yung COE nyo, Certificate of Eligibility na makapag-work dito sa Japan, syempre, bibigyan na kayo ng ticket ng employer nyo. Pag dumating na yung flight date nyo, so, syempre, kailangan nyo na mag-ready. Kailangan mo pa mag-refresh. Kailangan mong pumasok. At least, alam ko, 3 days, mga ganun. Kailangan mag-aral. Pero sa time namin, medyo matagal. Medyo matagal ako nag-refresh kasi matagal dumating ng flight date namin. Medyo natagalan mag-asikaso yung employer namin. So, dun pala kami hindi kami nagkakilala, pero nandun siya sa refresh, tapos nandun din ako sa refresh. Diba? Kilala ko lang siya, pero hindi kami nag-uusap. Ang kilala ko kasi yung kasama niya, si Susie. So, yun, ibang kwento yun. Ibang vlog yun. So, after nun, kunwari, nakarating na kayo dito sa Japan, kailangan nyo pang mag-aral ulit ng 1 month. Ang kinagandahan nun, sa 1 month na yon, bibigyan kayo ng allowance na nun. May allowance na kayo. Kasi, syempre, wala kayong pera pagdating nyo dito sa Japan. Ang binigay sa amin nun, hachimang, 80,000 yen. Pero yun, utay-utay yun. Doon sa 1 month na pag-aaral namin,
Yongmang 40,000 yen. Kasi syempre, yung another 40,000, pagpunta na namin sakay siya kasi syempre 1 month pa kaming walang sahod. Alam nyo, nung doon sakay siya namin, pagdating namin, mga after 1 week, tinanong kami kung may pera kami na panggastos. Yun, kasi ready silang pautangin kami. Kasi alam nilang wala kami pera eh. Ganun, Bakit? tinanong kami. Bakit hindi, bigay? Bakit, Hindi, kasi nagbigay na sila eh. Di ba yung 80,000 yan, bigay kasi nila yun eh. After 1 month sa training center, laban na. Kailangan mo na maggambate ng pag-work dito sa Japan. Ako naman, nung refresh ko, 1 week lang kami. Tapos umalis na kami. Hindi kami masyadong matagal sa refresh. Kaya naabutan pa namin sila eh. Ako 1 month kami sa refresh. Kasi ang tagal nila, samantala 1 kaming 1 week lang. Tapos nakalis na kami. Sabi niya nga, 1 month na school pa dito sa Japan. Yun naman yung mga kasalamuha mo is ibang lahi. Tapos pure Japanese. So, pag nagsasalita sila, magbabuffering ka pa ng 1 minute, 1 second. Depende sa bilis ng mo, pag-intindi ba. Pero sa 1 month na yon nasanay kami. Kaya nung after 1 month, nung sinabak kami sa work, medyo mahirap talaga. Mahirap talaga pala, hindi lang medyo. Mahirap sa simula. Kasi, iba yung mga word na ginagamit. Hindi lahat ng napag-aralan namin is nagamit doon. Pero pwede ka naman na, hindi ko po naintindihan, pwede mo yung bang ulitin, ganon. Ano naman sila doon? Nag-a-adjust naman. Hindi lang dapat tayo na hindi mo naintindihan, mag-oo, sige po, hi, wakarimashita, pero hindi mo naintindihan. Doon yung mahirap kasi doon ka na magagalitan. Kung hindi mo talaga alam, magpakatotoo ka na hindi mo alam. Kasi yun yung pinaka-safe place mo. Yun lang yung advice ko sa mga simula. Siguro advice ko lang kung gusto nyo makapagpunta ng Japan. Kunwari, nag-work kayo ngayon. I-apply nyo na. Mag-apply na kayo. Oo, kasi ganun ginawa ko eh. So, habang nag-work ako sa BPO, nag-apply ako sa papuntang Japan. Pero hindi ako nag-resign. Kasi alam kong medyo matatagalan pa eh. 50-50. Yung process eh. Oo. So, nung nakapasa ako, hindi pa rin talaga ako nag-resign. Tuloy ako sa trabaho. Tapos, nung nalaman kong kailangan ko nang pumasok, yun, dun pa lang ako nag-resign. So, tapos, sa pag-aaral naman, gambate na lang sa Nihongo. Kasi, kanya-kanyang naman yun eh. Hindi naman talaga lahat gifted na kayang mag-aral ng Nihongo. Pero at least basic sana. Para kahit papaano nakakaintindi ka. Kasi ako, ilang taon na ako dito? 6 years. Hindi ko masasabing nakakapagsalita ako ng maayos, ng tuwid. Pero kahit papaano naman nakakaintindi. So, struggle talaga namin yan kung paano makakapagsalita dito. Pero kinakaya naman eh. Kaya, yun, kung gusto nyong mag-apply. Lalo na katulad ko na mahilig ako sa anime, yung mga ganyang tao. Mahilig sa tahimik na lugar. Talagang sobrang tahimik dito, nakakabinging tahimik. Alam niyo yung malayo yung tren, release ng tren, malayo, dun sa bahay niyo. Rinig niyo, sa sobrang tahimik. Lalo na sa umaga, may tunog kasi yung ng tren eh, lalo na yung mga crossing. So yun, napakatahimik. So sa sahod naman, siguro, I-comment nyo na lang kung gusto nyo yung sahod. Yun na lang talaga. oo, kasi yung sa sahod naman, iba-iba naman yan eh. Hindi naman pare-parehas. Kunwari, yung napuntahan namin na kategory, tapos sa napuntahan yung niyang kategory ng job description, magkaiba. So, syempre, magkaiba sahod. Tapos, minsan nga, parehas na kayo ng job category, magkaiba pa rin sahod niya eh. Depende sa kumpanya eh. Saka, may sinusunod kasing contract yan eh. Pwedeng tumaas above dun sa contract, pero syempre, hindi pwedeng bumaba dun. Diba? So, yan, may contract yan. Kaya, hindi na namin may disclose yung kung magkano yung sahod. So, eto, bigyan ko na lang kayo ng example. Yan, pagpalagay natin 400 pesos sa isang oras. So, syempre, medyo malaki yon, di ba? Kumpara sa Pilipinas. Pero yung expenses dito, malaki din. So, kung
kaya mo naman magtipid, makaipon ka. So yun guys, yun lang. So na-explain naman siguro namin sa inyo ng maayos kung paano makapunta dito sa Japan. Yung base na nalalaman namin. So mag-share pa kami ng mga videos about sa Japan, sa pamumuhay namin dito as a couple. Para may idea kayo. Tsaka ngayon pala, hindi na pala kami trainee. Iba na yung visa na gamit namin. So yun, nag-upgrade naman kahit papaano. So yun guys, kung may tanong pa kayo, comment lang kayo at gagawa namin ng video. And salamat sa panonood. Yun lang. And paalam. Bye-bye. Mata ne.